Okay. So, eto puntahan na natin 'to, at, i-play natin 'tong, video na ito. Ang pangako ay pangako. Wala akong mukhang ihaharap sa inyo na mga umasa sa akin. Yung mga taong binalahura niya na sumusuporta sa akin ngayon. Makakaasa kayo. Wawakasan natin ang kawalangyaan ni Makagago. Ayan, Makagago, ilista mo. Wawakasan namin ang kawalangyaan mo. Hindot ka. Walang iya ka! Ikaw pa yung naglakas loob na magdemanda. Dinilit mo pa yung video mo ng October 9 at saka October 10. Ulol, nakuha namin yun. Stress ka na, Makaogag? Stress ka na, Makaogag. Ewan ko. Wala naman ako nakikitang dapat ika-stress ni MG. Andun naman yung mga video ni MG, yung interview niya kay Ian, yung unang video niya nung bumalik siya. Mamaya ipe-play natin yun eh. Yung unang video ni MG, yung bumalik siya from Japan, from vacation. So yun mga kahombre ko, no? Alam ko na may mga umuugong na issue ngayon tungkol sa mga lumalaban kay Gusgusin. Gusto ko lang pagtuunan ng pansin ito once and for all. Dito sa social media, hindi maikakaila na marami po ang nagvo-volunteer ng legal or otherwise. And tayo, tulad ng sinabi ko ng paulit-ulit, hindi natin yan i-gatekeep mga kahombre ko. Gatasan nyo hanggat kaya nyo. Basta choose your side wisely. Pero kung meron akong i-assure sa inyo, ito yon. Lahat ng tulong, lalo na patungkol sa mga legalidad, lahat yan ay dumadaan sa aking legal team, mga kahombre ko. And when I say legal team, Gusgusin, pakinggan mo ito ha. Yung legal team na engaged sa akin. Okay? At yun ay yung mga naka-retainer sa akin at may mga contract of services ako. Ayun ho ang tunay na legal team. Kaya yung bago mong inilagay ngayon na abogadong peke ni MG, which yon ang itinitulo mo sa latest video mo, delikado ka dyan. Kasi fake accusation na naman, pasok na pasok sa cyber libel. Patay ka na naman yan. Kasi wala ka naman patunay na meron akong kasulatan, may kontrata ako at naka-retainer ako sa nasabi mong abogado. Delikado yan, Norman Gusgusin. Dapat gumagamit ka ng utak, hindi puro puso, ha? Mali ang iyong galaw. Naku po, oo. Ikaw naman, Norman Gusgusin. Aba, kumuha ka naman, di ba, ng lehitimong abogado? So, dapat may idea ka kung paano nagwo-work ang sistema. Huwag kang nagbibintang na pwede kang gumawa ng legal team around social media. Kung ikaw nakagawa ng legal team sa imahinasyon mo, ikaw lang yun. Ang legal team ko ho, mga kahombre ko, ay hindi based sa social media. Masyado kang excited sa ating upcoming hearings. Doon mo na makikita. May sorpresa ako sa iyo sa korte. Pag nakita mong lehitimo ang aking mga abogado, ihi ka sa salwal niyan. Oo! Ayan ang totoong sorpresa na dapat mong ma-witness. Hindi natin maikakaila na ang isa sa ating nakasama ay kumakaharap sa krisis. Yung taong pinakasentro ng isyung ginagawa ni Mangusing ngayon, she volunteered legal advice. Ang mag-agarantiya ko sa inyo, lahat ng mga naging legal advices sa akin patungkol sa mga legal na aking kinakaharap ay dumadaan sa aking legal team. Mga kahombre ko, nakakalimutan nyo na ba?
We are here for complete awareness. At tulad na lagi kong sinasabi, tayo po ay dapat mag-focus sa iisa lamang natin na pakay. At yun ay ang magbigay ng katarungan sa mga tao na nabulastog di umano ng tao na ito. Mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ang focus ay sa isang tao lang. Yan si Norman Gusgusin ay kilalang kilala. Nabanggit ng banggit na kung sino-sinong mga pangalan. Bakit niya ito ginagawa? Para i-divert ang focus nating lahat. Ay, hindi uubra sa akin yan, Norman Gusgusin. Kasi dito, sa mundo namin, ng mga kahombre ko, durog na durog ka talaga. Kasi ang focus namin ay sa'yo lang. Ano ba naman kasing nangyari sa inyo sa mundong binuksan ko, mga kahombre ko? Nawala lang ako, nagkagulo-gulo na ho ang sitwasyon. Huwag niyong kakalimutan, ang laban na ito ay laban ni Makagago What's Up Man at laban ng mga tao na lumapit sa akin na naargabyado di umano nito. Yung iba ho na naa-affiliate, wala ho yang kinalaman sa laban ni Makagago What's Up Man. Kahit kailan sa karir ni Makagago What's Up Man, hindi yan nagpatulong kahit kaninong influencer. Kung totoong kilala niyo ako, yan yon mga kahombre ko. You know the rules? Come on, man. Di ba? Pero mga kahombre ko, dahil sa journey na to, may mga naging kaibigan na rin tayo mga influencers. Pero syempre, mga kahombre ko, tayo ay nag-iisa pa rin sa laban na ito. Kasama ang aking mga kahombre. Huwag kayong mag-alala. I am back. Papabaitin na naman natin si Norman Gusgusin at talagang pagbabayaran mo lahat ng kasinungalingan at kabulastugan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, Norman Gusgusin, makikita ng mga tao lahat. At marami pa po akong ilalabas. Relax! Dahil ito na ang Season 3. Mangyayari na ang lahat. Mga kahombre ko, nabanata na natin sa LTO, wala na lisensya. Wala nang kredibilidad. Sa laban na ito, malalaman naman natin yung cybercrime. Pangapat, papasukin natin ang NBI World. Tingnan natin kung totoo din ang mga pinagsasabi niya. Panglima, mga kahombre ko, at para sa'yo, Norman Gusgusin, make sure na lahat ng documents mo ay lehitimo. Kasi literal na ipapacheck namin lahat yan. At i-question namin yan. Hindi pa tapos ang laban, Norman Gusgusin. Hindi lang sa korte, pati dito, pati sa social media, pati sa pribado. Talagang halo-halo yan. Durog na durog talaga. Ha? Yan ang laban ngayon 2026. Abangan yung lahat, mga kahombre ko. Huwag kalimutan, huwag tayong magpapatinan kahit kanino. Walang good fucking vibes. Hindi natin nakitang stress si MG. Simula nga nung bago magpasko hanggang after ng bagong taon, si MG kasama pamilya niya nag-e-enjoy sa snow sa Japan. Pero itong si Kulaong, nakita natin, araw-araw pa ding naka-live, araw-araw pa ding, di ba, ginagawang taengot yung sarili niya. At nakikita natin talaga si Kulaong, talagang siya yung nai-stress. Mahalata mo naman yun mapapayosi kapag kung ano-ano na yung sinasabing kasinungalingan, kapag nakakabasa ng mga hindi magandang comment para sa kanya. Kaya kung meron mga stress dito, Kulaong, tingin ko ikaw yun, hindi si MG. Alam mo kung bakit hindi may stress si MG? Wala naman siyang kasong human trafficking.
na araw-araw mong pinapangambahan na ikay mahatulan na. Walang ganun si MG. Eh ako, kunwari ako, sabihin ni Kulaong, stress na yung mga basher. Paano ko may stress? Eh paggising ko, kasama ko anak ko, kasama ko pamilya ko. Kasama ko ang asawa ko. Paggising ko, may pagkain na. Bago ako matulog, may pagkain din nga eh. Kaya paano kaya nangyaring nai-stress ang mga basher ni Kulaong? O kaya ay nai-stress si MG? Diba? Wala namang tayong makita na na may nai-stress sa mga anti-Kulaong. Buti sana kung meron tayong nakikita diyan nai-stress dahil nag-iiyak. Naapektuhan kay Kulaong. Si Sabi, alam nyo, nung nakikita ko si Sabi pag nagla-live, nag-comment nga ako sa kanya, sabi ko, off mo na lang yung comment section. Kasi wala din eh. Hindi maganda yung kapag nakabasa siya ng comment, apektado siya. Ako dito, makabasa ako ng comment. Kayo ang mabubwisit sa akin, yung mga pupunta dito na basher ko, kayo mabubwisit. Kasi ako talagang tarantado ako magsalita sa basher. Tarantado ako mang sopla. Baka si Sabi na stress sa kanya kasi nailabas yung kanyang tunay na pagkatao daw yung Susan Yance. Pero di ba nga, hindi pa rin naman talaga confirm. Hindi dinenay, hindi inamin, pero di ba, wala talagang kasiguraduhan kung sino si Susan Yance, kung siya ba talaga si Sabi. Sabi ko nga only time will tell kung sino si Sabi. Di ba? Basta nga mahalaga lang ngayon si Sabi, di ba? Anti-Kulaong. At si Sabi, ngayon, wala tayong mabalitaan na may kaso o merong inagrabyado. Meron daw lumapit kay Kulaong, mga inagrabyado daw ni Sabi, pero tingin ko, walang magagawa si Kulaong doon sa mga, kung meron man na agrabyado si Sabi, walang magagawa eh. Si Kulaong nga sapaw na lang nagpupunta eh. Paano pa kayo matutulungan niyan? Diba? Sarili niya nga ang kaso problemado siya Tapos lalapit pa kayo diyan kay Kulaong. Wala. Gagamitin lang ni Kulaong yung sinasabing mga naagrabyado ni Sabi para sa kanyang pansariling interes. Para kunwari, sa kanya lumalapit yung mga tao. Pero walang maitutulong si Kulaong sa mga tao na yan. Stress ka na. Nadadawagan ka na. Manawagan ka rin kay Presidente Bongbong Marcos. Ina mo. Yep. Makaogag, stress ka na, no? Sabi ko siya, stress ka na eh. Diba? Sabi ko sa'yo, stress ka na eh. Pero alam naman natin, wala naman ditong nai-stress kung hindi si Kulaong lang. Di ba? Stress ka na. Ina mo. Ang bait mo ngayon, no? No? Ang bait mo, no? Hindi ka makapagyabang, ano? Makaugag. Ako na yung wakas mo. Oo. Sa akin na magwawakas yung kawalangyaan mo at pangwawalangyaan mo sa lahat ng tao. Oo, sa akin na. Ako na ihuli. Kasi tutuspukin na kita rito. Ipakukulong na kita. Galingan mo. Galingan mo. Galingan mo. Ay, Fujino. 8 kayo dyan. Yung isang creator. Ilalabas ko. What? Wanted ka, criminal ka, budul-budul ka, international pa, tanga. Ay, nako. Ganyan naman si Kulaong yung pinapalakas ang kumpiyansa sa sarili, tapos mapapahiya. Tapos hindi na magsasalita, hindi niya na itatapik kasi napahiya na.
tatakbuhan niya na yung issue. Hindi niya na ulit uungkatin. Ganun na lang gagawin dyan ni Kulaong. Sanay naman na tayo dyan eh. Di ba? Sanay na tayo sa kanyang ginagawa na ganyan. Pero alam natin, Diyos, paano mo mai-stress ang isang makagago? Paano mo mai-stress yan? Alam niyo, isang mga nakakapagpa-stress sa tao, pera. Pag wala kang pera, stress ka talaga niyan. Kung ano-ano iniisip mo, kung ano-ano iniikutan mo para lang magkapera. Katulad mo, Kulaong. Kada Biyernes umaalis ka. Bakit? Para hindi ka madampot ng Biyernes. Kasi kapag nahuli siya ng Biyernes, pwedeng pagdating ng Biyernes ng hapon, kunwari mahuyo siya. Sabado, walang korte. Linggo, walang korte. Lunes pa lang magbubukas ang korte. Doon pa lang siya makakapag-bail. Kaya nga maganda, mahuli tong si Kulaong long weekend no? Yung Lunes, Martes, Miyerkules, walang walang pasok. Walang pasok ang gobyerno. Mahuli siya ng Biyernes, o di Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Doon siya makukulong, mahuhuyo sa police station. Di ba? Hindi naman siya madadala sa BJMP noon Police station lang muna yun Kasi nga walang korte. Yun, matutulog siya doon. Mahuhuyo siya ng 5 araw. Sana ganun mangyari kay Kulaong. Di ba? Wag nating ako talaga hindi ko talaga to titigilan. Kahit mahuyo to, hindi ko to titigilan Alam niyo po kung bakit. Gagawa at gagawa ng paraan yan para makapagyabang. Gagawa at gagawa ng paraan yan para mapaniwala yung kanyang mga supporter na malakas pa din siya. Ganon po yung si Kulaong. Hindi po yan magbabago na. Hindi na po yan mag-iiba ng style sa buhay. Ganyan na lang po yan palagi. Hindi na po yan mababago. Eto pa, play pa natin to. For me, I'm happy kasi antimano kahit papano nabawasan na yung yung anxiety ko. Nabawasan na daw yung anxiety niya. Dahil nga, ang feeling niya, lamang na siya kay MG. Ang feeling niya, panalo na siya sa laban na ito. Ang feeling niya, hindi na siya makukulong dahil sa human trafficking case niya. Ang feeling niya, hindi na siya masesentensyahan kung sakasakali. Actually, ito maliit lang to itong sa pagiging merong Kulaong. Meron tayong Kulaong time, meron tayong yung nandito tayo. May kumakalaban kay Kulaong na makagago. Actually, maliit lang na bagay yan Ang talagang big thing dito, o ang talagang malaki po, ang magiging epekto sa buhay ni Kulaong dito, ay yung sa kaso po niya na human trafficking. Yun po talaga ang makakapagpabagsak kay Kulaong. At naniniwala po ako na hindi po yan maaakwit. Bakit? Nabasa ko po ang mga testimonya ng mga kababaihan na nagdemanda kay Kulaong. At isa pa, ito papaalam ko lang po sa inyo. Ang nagproseso ng kaso laban kay Kulaong ay Embassy ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi ko na matandaan kung anong embassy ng Pilipinas, kung Egypt, kung ano ba yung mga ibang bansa, nakalimutan ko Egypt, ano ba yun? May iba-iba yung bansa na yun yung mga tinawiran ng mga babae. Iba-iba po yan
Egypt. Okay, eto. Nandito tayo eh. Parang tumawid pa nga yata yung mga babae ng ano eh, Cyprus ba? Hindi ko matandaan. Basta po ano ang pinuntahan po ng mga kababaihan ay Egypt. Sa Egypt sila nagpunta. Nag-apply silang waitress, kaya lang iba po ang naging trabaho na ibinigay po sa kanila. Kaya po talagang naano po sila na napariwara sila. Nabasa ko yun eh. Mismong abogado naman ni Kulaong ang nagbigay sa akin nung ano na yun. Turkey nga yata, Turkey, parang gano'n, tapos Cyprus, tapos tumawid sila yata Egypt. Nakatakas sila. Tapos Philippine Embassy ang tumulong sa kanila para po makaano sila, makauwi dito sa Pilipinas. At yun po, embassy po ang naglakad ng kaso sa mga dito sa mga, kasi actually dun sa human trafficking case ni Kulaong, hindi lang po siya, marami pong kasama doon. Hindi lang po si Kulaong ang may kasong human trafficking doon sa kaso na yun. Hindi lang siya mag-isa, marami po yun. Kaya yung anxiety ni Kulaong, yung anxiety ni Kulaong, hindi dahil kay MG, hindi dahil kay Food Genius, hindi dahil sa mga bumabanat sa kanya. Ang anxiety niya ay dahil sa kaso na human trafficking na nakaamba na posible na siya po ay makonvict sa mga darating na panahon. Yan po ang katotohanan niya. Okay. Ito. Ito yung magiging matinding masasabi ko na dagdag kaso na naman kay Kulaong to, sa totoo lang. Ito pong ipe-play nating video. Ewan ko lang kung napanood na to ni Boss MG, hindi natin sure, o napanood na ng kanyang researcher. Actually, yun ang kagandahan kay MG, hindi niya kailangang manood ng video ni Kulaong. Bakit? Meron siyang mga pwedeng tagapanood na ikukwento lang kung ano ang highlights. Boss MG, ito, ganito ang sinabi. Boss MG, ito ang highlights. Ito yung mga sinabi ni Kulaong. Ito yung mga video clips na nabanggit ka ni Kulaong. Yun ang kagandahan sa may tauhan. Hindi mo kailangan katulad ni Kulaong na siya ang mismong nanonood kung ano ang mga ginagawa ni MG, kung ano yung mga video ni MG. Usually, video ni MG, 1 oras. Biro mo, uubusin mo 1 oras, kakapanood sa kalaban mo. Kasi wala kang tauhan, researcher na yung makakapagbigay lang sa'yo ng mga key points doon sa sa live stream o sa video ni MG. 'Di ba? Kaya nga dehadong-dehado talaga si Kulaong dito. Walang researcher, walang talagang legal team na nakaantabay sa kahit anuman ang gawin ni MG nakabantay sa kanya. Kaya po dito talaga si Kulaong po ang dehado. Si Kulaong po ang talagang dito, talagang mahuhuyo. Yun na yun eh. Yun na talaga yun. Si Kulaong talaga ang mahuhuyo dito.